Pray po tayo mga minamahal. Praise God. Madakilang Diyos, mga banal, sa pangalan ng pinakamamahal ng Panginoon Kristo. Na ito po kami, mahal na Panginoon Diyos, magpapasalamat sa araw na ito at kami may pinagkatipon mo sa dakong ito ang purihin, luwalatiin, ang bahin ka sa Espiritu katotohanan. Salamat o Diyos. Patuloy mo kaming kinahabagan sa banal presensya, laging umaalayo sa bawat isa sa amin. O Diyos, sa iyong banal na salita, sa ganang aki, wala pong magagawa. Naway, mahal na Panginoon, pagpalain mo, buksan mo espiritual pagkikinig sa lahat ng nakikinig sa araw na ito. Alisin mo mga hadlang gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief. Cast out our midst right now, be blessed one. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. Shout, praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon at minsanan pa pinapaabot po natin ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, mga pagpasalamat, pagpupugay, pagpupuri ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. And double honor to our beloved parents in the Lord. And we always cherish the blessed teaching and preaching of our beloved Pastor Will Disrado Almeida and beloved son Pastor Lina C. Almeida. And to our beloved Almeida family, pinapabot po natin ng paggalang at pagrespeto maging sa ating mga kapatiran dito po sa dako ng Zamboanga. Magandang hapon po sa ating lahat, mga beloved co-workers, co-preachers, visitors. Kung meron tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpak para sa ating dakilang Diyos. At salamat sa ating mahal na Panginoon at tayo lang po yung nagkakasama sa araw na ito. Minamahal, hindi ko sukat akalain na ako'y makabalik dito po sa dako ng Zamboanga City. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, nandito pa rin kayo. Nakikita ko, nandyan pa rin yung kainitan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. So yun po ang pinaka-importante na manatili tayo sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang manatili sa akin at ako'y mananatili sa Kanya. Kaya mga minamahal, hindi po tayo pababayaan ng Diyos pagka nanatili tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya mapalad tayo na nandito ngayon, praise God. Salamat sa ating mahal na Panginoon at biglaan po mga minamahal yung pagka-assign ko dito, praise God. Salamat sa ating mahal na Panginoon at nung Friday, minamahal ako nagbiyahe. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Kahit maalon, salamat sa ating dakilang Diyos. Ako po'y napadako dito po ng maluwalhati. Kaya salamat sa pag-ingat ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Praise God. At salamat sa mahal na Panginoon. Nakasama ko po kayo ngayon mga minamahal sa araw na ito. At ngayon po ay ating pong ating mga Biblia. So ating pong topic ngayon about the great deliverer. The great deliverer. Ang dakilang tagapagligtas. So alam naman po natin mga minamahal, walang ibang dakilang tagapagligtas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, the Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, and the board of my salvation, and my high tower. Ang Panginoon, aking malaking bato at aking kuta, at aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking malaking bato, na sa Kanya ay mga nganlong ako. Aking kalasag at siyang sungay na aking kaligtasan. Aking matayog na muog. Psalms chapter 18 verse 2. Yung mga minamahal, one of the most vivid pictures of God in the Bible is that of being our deliverer. A deliverer is one who sets free or save another from difficult situation. Amen po ba? So ang tagapagligtas ay isa sa mga nagpapalaya o nagliligtas ng iba mula sa isang mahirap na sitwasyon. Ang halimbawa po natin dito, walang iba si Moises. Si Moises ilang bisis niligtas sa mahal na Panginoon mula sa pagkabata hanggang naging prophet
Talaga nakikita niya ang pagliligtas sa mahal na Panginoon. At ganoon din sa ating mahal na pastor, mula pagkabata, mga minamahal, hanggang naging pastor, talaga nakikita niya kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos, mga minamahal, na kayang iligtas ang tao sa kapahamakan. Kaya hanggang sa mga oras sa ito, mga minamahal, tayong lahat ay nagtamo ng kaligtasan. Hindi lamang kaligtasan sa mga problema, karamdaman, suliranin, mga kaguluhan sa daigdig na ito. Higit sa lahat, sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, mayroon tayong buhay na walang hanggan na pangako ng ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Ngayon, we shall look at 7 kinds of people God delivers. The first, the Lord delivers the poor and needy. In Psalm chapter 72, verse 12, kindly. Amen. Praise the Lord. From the book of Psalms chapter 72, verse 12, For he shall deliver the needy when he crieth, the poor also in him that hath no helper. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 72, versikulo 12. Sapagkat kanyang ililigtas ang mapagkailangan, pagka dumadaing, at ang dukha na walang katulong. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. So yung mapagkailangan, pagka dumadaing, ililigtas daw po ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kailangan natin na laging dumaing at manalangin sa ating mahal na Panginoon. Paano ka iligtas kung hindi ka naman tumawag sa Diyos? Salamat sa ating mahal na Panginoon nung tayo napabilang sa Church of the Living God in this ministry, the Jesus Miracle Crusade International Ministry to the first pair of beloved Pastor Wildis Almeida. Anytime, mga minamahal, kahit saan tayo magtungo, hallelujah, pag mayroong mga pangyayari na biglaan, mga minamahal, at talagang hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Tayo niligtas ng Diyos. Tayo patuloy na kinahabagan ng mahal na Panginoon. Amen. Naalala ko, mga minamahal, nung tayo nasa Buwalan pa. After overnight prayer, ako po'y pumunta na sa Pueblo. So, pagaling sa overnight, siyempre walang tulog. So, ang nangyari, mga minamahal, mayroon akong binili doon, pag-uwi na, so ako po'y nakatulog sa jeep na sinakyan ko, mga minamahal. Kaya, nagising na lang ako kasi nabangga yung jeep na sinakyan ko. Yung encounter niya, yung auto. Lakas ng impact, mga minamahal. Kaya, nakagising ako, biglang sumigaw, mga minamahal. Lumabas aking bibig. Hallelujah! Praise the Lord! Yan nangyari, yung mga pasahero, lahat mga minamahal, kasi ako nandito sa likuran ng driver, yung mga pasahero, nandito lahat sa akin, pati sa likuran ng driver. Dahil sa impact. Sabi ko, ano nangyari? May kabanggaan tayo. And tiningdan ko, mga minamahal, yung kabanggaan na auto, natanggal yung magulong. Pero sa amin, wala nangyari. Lakpakan natin, mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Wala din ako napansin ng mga pasahero na nabukol or nagkasugat. Wala, mga minamahal. Walang nabali. Sabi ng driver, sige, alis na tayo. Walang problema sa atin. Walang nangyari sa atin. Pero yung auto, natanggal yung mga gulong, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Nangyari po yan dyan sa may Giwan, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos. Talagang kahit saan tayo magtungo, hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. The Lord delivers those who are in need and have no one to help them. Sabi nga ni Job, iniligtas niya ang mga dukha sa kanyang pagkapighati at ibinubuka ang kanilang pakinig sa pagkapighati. Kaya ang Diyos po, mga minamahal, ay talagang nagliligtas.
Pero several times, mga dukha yung mga sinasabi. Mapalad tayo mga minamahal kahit hindi tayo mayaman, pero mayaman tayo sa spiritual. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. And the next, the Lord delivers those who are considered the poor. Ang Panginoon daw po ay nagliligtas ng mga itinuturing na mahihirap. And Psalms 41 verse 1 up to 2. Kindly. Amen. From the book of Psalms chapter 41 verse 1 to verse 2. Blessed is he that considereth the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth. And thou wilt now deliver him unto the will of his enemies. Amen. Praise the Lord. Aklat ng mga awit, Kapitulo 41, versikulo 1 hanggang 2. Mapalad siya nagpapakundangan sa duka. Ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. Pananatiliin siya at iingatan siyang buhay ng Panginoon. At siya'y pagpapalain sa ibabaw ng lupa. At huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kanyang mga kaaway. Amen. Amen. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Napakagandang talata, mga minamahal. Panatilihin siya at ingatan siyang buhay ng Panginoon. At siya'y pagpalain sa ibabaw ng lupa. Nasaan ka pa maghanap niyan, mga minamahal? Pagpapalain ka. Kaya wala naman sigurong hindi pinagpala dito. Lahat tayo pinagpala eh. Amen. Shout, praise the Lord. Nagpala, pati yung church natin, dati, palipat-lipat tayo, wala tayong sariling lupa, wala tayong sariling binyo, kaya parang kahit saan tayo, yung pinanggalingan natin, gusto palayasin kaagad tayo kasi hindi atin eh. Pero dito, walang magpapalaya sa atin. Amen, atin to. Bigay ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin atin dakilang Diyos. Shout, praise the Lord. Kaya pinagpala tayo. Nilagay tayo dito mga minamahal sa malamig pa na lugar. Amen. Shout, praise the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya nung galing kami dito, yung mga children's choir ngayon, youth choir na. So, ang bilis ng panahon. 2026 na. Amen. Shout, praise the Lord. Kaya, salamat sa mahal na Panginoon. Patuloy tayong pinanghawakan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sabi dito, blessed is he that considereth the poor. Considerate, or sa Tagalog, nagpapakundangan sa dukha. So, malalim na Tagalog yan. So, sa Bisaya, nagapalandong, nagapamalandong sa mga pobre. So, kinanglan yun ay pamalandungan ng mga pobre. Everybody shout, praise the Lord. Kasi naaawa talagang mahal ang Panginoon sa mga dukha, mga minamahal. Amen? Dati, mga dukha yung mga kapatiran natin dito. Ngayon, mayaman na. Palakpakan natin mahal ang Panginoon. Shout, praise the Lord. Mga bisikleta lang yung mga service dati. Diba? Sa Santa Maria pa tayo, wala pang parking area doon. Wala namang ipaparking din. Pero habang tumatagal, ngayon, nahirapan na tayo kung saan iparking yung mga sasakyan. Nagpala na mga kapatiran natin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. The Lord deliver those who have compassion, the poor and needy. Kaya mga minamahal, ganun, no? Ang ating dakilang Diyos. Kung gaano niya pinapansin, pinagbigyang pansin yung mga nangangailangan. Kaya tayo, mga minamahal, ay ngayon, wala nang hahanapin pa. In Christ Jesus, we are complete. Amen? Wala ka nang hahanapin pa. Lahat. Nandito na sa atin. Pinagpala tayo sa lahat ng bagay. Material, physical, lalo tigit sa spiritual
na pagpapala. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. The third, the Lord delivers the godly. Ang Panginoon ay nagliligtas ng makadiyos. In 2 Peter chapter 2 verse 9, Kaylee. Amen. From the book of 2 Peter chapter 2 verse 9. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Amen. Praise the Lord. Aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Amen. Amen. Ang Diyos pala sa kanyang banal na salita. So ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal. Amen? Dati yung Diyos natin di marunong eh. Hindi tayo niligtas. Pinabayaan tayo mga minamahal, napapahabak tayo lagi. Pero nung tayo ay napadako sa gawain ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry, pinangunahan ng ating mahal na Panginoon na mahal Pastor Wildy Suada Almeida, mga minamahal, ang Diyos natin ay marunong magligtas. Amen. Hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon kahit saan tayo magtungo. Amen. Ano bang hanapin natin? Kung tatalikod tayo sa paglilingkod, ibabalik tayo doon sa Diyos na hindi marunong magligtas. So, paano na kaya yung buhay natin? So, walang mapupuntahan, mga minamahal. Walang mapapala pagkatatalikod tayo sa buhay na Diyos. Amen. So, ang Diyos po dito ay nagligtas. Kaya kailangan natin manatili sa gawain ito, mga minamahal. Dahil ang Diyos ito ay marunong magligtas, makapangyarihan na Diyos. Amen. Sabi na ibang mga grupo, ang Jesus Miracle Crusade, pag mawala yung pastor nila, mawawala din niya sila. Magkatibulaag na sila. Pero ang tanong, wala ba tayo sa Panginoon? Nandito naman tayo, mas lalo pang dumami. Amen? Shout, praise the Lord. Sa Cebu, dami ng mga kapatiran, mga minamahal. Hindi mo na matandaan yung iba. Dami, kahit sa ang outreach. Daming mga kapatiran. Every Sunday, kahit hindi Sunday, maraming nagpabautismo. Tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Kahit dito nga, yung iba hindi ko nakilala eh. Mga bago tong iba. Somebody shout, praise the Lord. Siguro, yung iba, mga bata pa dati. So ngayon, iba na yung mga mukha nila, kaya hindi ko nakilala. Pero marami ding mga baguhan. Everybody shout, praise the Lord. Dumami tayo ng dumami, mga minamahal. Hindi naman tayo nawala. Dahil ang Diyos natin, Diyos sa buhay. Amen. Hindi naman ating mahal na pastor yung pinaglilingkuran natin eh. Ang Diyos naman na buhay. Ang Diyos na marunong magligtas. Amen. Nagdepende na lang sa atin kung tayo tatalikod, mga minamahal, yun ang mahirap. It is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Kaya pag nawalay ka sa kamay ng Diyos, yun po ang nakakatakot. Pero pag mananatili ka, pagpalain ka ng lubusan ng ating mahal na Panginoon at isang tiyak na bagay, magmamana ka pa ng buhay na walang hanggan na pangako ng ating mahal na Panginoon. Ang Panginoon ay magliligtas ng mga makadiyos, kaya laging makadiyos tayo. Amen. Huwag tayong tatalikod, mga minamahal. Praise God. Patuloy natin gampanan yung mga ginagampanan natin. Kasi yan ang magpapatunay sa harapan ng ating mahal na Panginoon na ikaw ay nanatili kung saan ka nilagay ng mahal na Panginoon. Amen. May kanya-kanya tayong mga crown eh.
crown of life, crown of righteousness. Maraming crown. Yan nagdepende sa atin kung ginagampanan natin yung ating mga kanya-kanyang tungkulin. The Lord delivered the godly from their trials and tribulation. So, ang Diyos mga minamahal ay magligtas sa mga makadiyos. At magka-trials ka, kaya kang tulungan ng mahal na Panginoon. Huwag mong isipin, nagka-trials ka, pinabayaan na ka ng mahal na Panginoon. Hindi ganun ang Diyos. Pag nagka-trials ka, ibig sabihin, sinusubukan ka ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mayroong pagpapala na nakalaan sa iyo. Galing sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Tapat-tapat ang Diyos ay hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin na higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Kaya kung may mga pagsubok, kaya natin yan. Amen. Madasyaot, praise the Lord. Minsan mabibigat, sabihin natin ang bigat namang pagsubok na to. Parang hindi ko na yata kaya. So kaya mo yan. Basta manatili ka lang sa mahal na Panginoon. Wala namang itutulot, sabi dito, na anumang trials, mga minamahal, o tukso na hindi matitiis ng tao. So kaya natin ang lahat sa Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Atin lang po, magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos. We must commit all to God because He has promised to bring the godly out of heaviness and trials. Amen? Sabi nga ni Haring David, marami ang kadalamatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Marami pala eh. Marami ang sinabi sa Psalms 34 verse 19. Marami daw mga kadalamatian ng matuwid. So, pasalamat ka dahil isa ka sa matuwid pag marami kang pagsubok. Yan ang palatandaan na isa kang matuwid. At pagpalain ka ng mahal ng Panginoon. Wala namang kasunod yung pagsubok pagpapala na naman yan. Mayroong pagsubok, pagpapala naman yung susunod. Ang mo isipin na walang pagpapala na susunod. Ang mo isipin na trials pa rin. No, ang sunod ng trials, blessing. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. The Lord delivers those who love Him. Ang mahal na Panginoon ay nagliligtas sa mga umibig sa Kanya. In Psalms 91 verse 14 up to 6:10, Gayle. Amen. From the book of Psalms chapter 91 verse 14 to verse 16. Because He hath set His love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him, and I will show him my salvation. Amen. Praise the Lord. Aklat ng mga awit, Kapitulo 91, versikulo 14 hanggang 16. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang nalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Amen. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Pag nilagak mo yung pag-ibig mo sa Diyos, iligtas ka na mahal na Panginoon. Kaya mahirap naman sabihin natin, inibig natin ating dakilang Diyos, tapos hindi naman natin sinusunod yung kanyang mga utos.
Sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Pag sinusunod mo, mga minamahal, yung mga utos at dakilang Diyos, pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Sabi niya, yung mga prayer mo, sasagutin. At ibabay ng mahal na Panginoon, yung pangangailangan mo. So madaling sasagot ang mahal na Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Hindi lang sa bibig, kundi galing sa puso, mga minamahal. Ipakita natin, gawin natin yung mga bagay na narapat, mga bagay, mga minamahal, na nakalugod sa mahal na Panginoon para lagi tayong marapatin ng Diyos. Anytime tatawag ka sa mahal na Panginoon, ang Diyos ay sasagot sa iyo. Amen. And the Lord delivers those whom He has chosen and anointed for service. Ang Panginoon ay naligtas sa mga pinili niya, pinahiran para sa paglilingkod. In Psalms 18 verse 50, Kelly. Amen. From the book of Psalms chapter 18 verse 50. Great deliverance giveth he to his king, and showeth mercy to his anointed, to David and to his seed forevermore. Amen. Praise the Lord. Dito pa rin po sa kaparehong aklat, mga awit, kapitulo 18, versikulo 50. Dakilang kaligtasan ay ibinibigay niya sa kanyang hari at nagpapakita ng kagandahang loob sa kanyang pinaharian ng langis kay David at sa kanyang binhi magpakailanman. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Katulad natin, mahal na pastor, mga minamahal, kanyang pinahira ng langis. Kaya, gano'n na lamang narinig natin, mga minamahal, talagang totoo ang Diyos. Niligtas sila, 10 ng 12 prayer warriors doon sa dako ng Talipa, Hulo-Sulo. Kaya kahit saan magtungo ating mahal na pastor, nandiyan yung pag-ingat na ating mahal na Panginoon. The Lord delivers those whom He has chosen and anointed for His intentions. So mga minamahal, hallelujah, narinig, nakikita natin na totoo ang Diyos. Hindi pinabayaan natin mahal na pastor kahit grabe yung tapang ng mga busayap. Pagpasok pa lang nila mga minamahal, kahit yung mga bata nagsasabi na, patayin na, kakainin na natin yung kanilang mga tainga. Pati mga bata gusto nang kumain, mga minamahal. Grabe, mga tao doon, parang mga leon na gutom. Pero mga kapatid, hindi po nila nagalaw ang ating mahal na pastor kasama ng 12 prayer warriors. Ganon ang pag-ingat ng ating mahal na Panginoon sa mga taong kanyang nilangisan, sa mga taong umiibig sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord. The Lord delivers the sins of the righteous. Kahit yung mga binhi mo, mga minamahal, ay ililigtas sa mahal na Panginoon. Mga loved ones natin, dahil sa iyo na naging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon, sumusunod ka sa banal na kalooban ng Diyos. Kahit yung mga loved ones mo, kayang iligtas ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, patuloy lang tayong sumunod, maging matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung kapatiran natin, nagpatotoo, mga minamahal. Yung kapatid niya, mayroong tumor, brain cancer. Tinanggihan na ng mga ospital. Sabi ng doktor, kahit operahan yan, mamamatay pa rin yan. Wala nang pag-asa yan. Nagkataon, mayroon tayong kapatiran, mga minamahal, na paglabas sila, nakasalubong, sila po'y binahaginan ng salita ng Diyos. May nagbahagi sa kanila, mga minamahal, ng salita ng Diyos. Kapatiran po natin. Kaya, sabi ng kapatiran, sa Jesus Miracle Crusade, nagpapagaling ng mga may sakit. Nagbabago ng buhay ng tao. Kaya ang ginawa, mga minamahal, nag-sign ng Weber, lumabas, dumalo sa kusada. Sabi ng kapatiran, mayroong kusada ngayon sa Lunita. Dumalo ka. Dumalo siya, mga minamahal, praise God.
dala niya yung kanyang kapatid na mayroong cancer. At after gawain, nagpabautismo po sila sa pangalan ni Jesus. Pinagaling yung kanyang kapatid na mayroong tumor, mayroong cancer sa utak. Mga minamahal, pati yung nagdala na grabe ka-addict, binago ng ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya tunay ang Diyos nating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. The Lord delivered those who call Him, those who call upon Him. Ang Panginoon ay naligtas sa mga tumatawag sa Kanya. So, kahit saan tayo mga minamahal, huwag tayong makatubili tumawag sa ating mahal na Panginoon. Pag tumawag ka, ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya siguro yung iba natin, naka-experience tayo kahit wala pa tayo sa gawain ito. Wala pa tayo dito sa buong katotohanan. Pero nung tumawag tayo sa pangalan ni Jesus, dinirinig ng mahal na Panginoon yung ating mga panalangin. Amen. Ibig sabihin, pinili tayo ng ating mahal na Panginoon. Noon pa man, mga minamahal, kahit wala pa tayo dito sa buong katotohanan, dinirinig na tayo ng Diyos. Dahil tayo ay pinili ng Diyos before the foundation of the world. Nandyan na po yung kanyang mga hinirang. Kaya isa tayo sa mapalad, tayo yung mga pinili ng ating mahal na Panginoon. Lord delivers those who call upon Him. Amen. Kaya, yung iba, minsan tumatawag ba kami naman sa mahal na Panginoon, pag 50-50 na. Sometimes people run to their relatives or friends in times of trouble only to get disappointed. Only after they have failed to get and help from others that they go to the Lord for their last resort. E minsan ganun ang mangyayari, mga minamahal, lalo na sa mga taong walang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Saka pa tumawag pag 50-50 na. Halos wala ng buhay. Sabi ng Biblia, we must call on the Lord first in the day of trouble. Why? Because He is our faithful friend in need. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Sabi ni Haring David, nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. So, dito mga minamahal, as we have seen in the Bibles, our Bible study today, to the Lord delivers only those who truly fear and trust Him. So, kailangan mayroon tayong takot sa Diyos at pananampalataya o pananalig o pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ay ang nais ng Diyos, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Nais ng Diyos, mga minamahal, na tayo maligtas. Nais ng Diyos na tayo magmamana ng buhay na walang gan. Amen. Kaya itong gawain na ito, sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos. Signs, wonders, and miracles. Yung mga minamahal, naalala ko, mayroon tayong kabatiran doon sa Cebu, Argao. So, nung wala pa sa si Jesus Miracle Crusade, nag-work po siya sa minahan. Kaya nag-corrupt yung lupa, mga minamahal. So, andun sila, dalawa sa kanyang kasama sa ilalim. So, ang nangyari, mayroong mga rescuer na dumating. Pero sabi ng mga rescuer, hindi nila kaya. Dahil iniisip nila, bago maligtas, mabawasan mo na yung lupa ng 25 dump truck. So, kaya sumigaw na lang yung mga rescuer na kayong nasa ilalim, magsusumikap kayo na makalabas kayo dyan. Kung hindi, mamamatay kayo dyan. Ay, hindi namin kaya. Surrender na kami. Hindi na namin kaya to. Mami naman na marinig nung isa doon, na naging kapatiran natin ngayon, sabi niya,
Nanalangin daw po siya, mga minamahal. Nanalangin sa mahal na Panginoon, ikaw na pong bahala sa aking mga anak. Mga bata pa yung aking mga anak, ikaw na pong bahala. Eh, yung isang kasama niya, mga minamahal, nanalangin din. Kahit sino yung mga santos na tinatawag. Yan nangyari, mga minamahal, hallelujah. Halos mawala na sila ng hininga. Kasi yung pinakamaliit na butas na mayroon pa sa ng hangin, biglang nawala, mga minamahal. Kaya, yan nangyari. Sabi niya, hallelujah, ay yung kanyang ulo, mga minamahal, nagbaw na lang yung kanyang ulo. So, at siya pinanalangin sa mahal na Panginoon. Pangalawang panalangin, sabi niya, mahal na Panginoon, kung kunin mo ako, mamamatay na ako dito. Pero kung hindi mo pa ako kunin, iligtas mo ako dito. Yan nangyari, mga minamahal, biglang mayroong bato na lumigid. So, biglang kanyang naupuan yung bato, mga minamahal. Tapos, may liwanag na kanilang nakita. At doon, sinundan nila yung liwanag at naligtas sila. Alakpakan po natin ating dakilang Diyos. Shout, praise the Lord. Yun ang unang pagliligtas, sabi niya na kanya nakamtan. Kahit wala pa siya sa gawain ito, mga minamahal. Pero, siya po'y pinili ng ating dakilang Diyos. Dahil nung siya nakalabas, naligtas siya ng panahon na yon, pagpunta niya ng Manila, doon sa kanilang bahay na tinitirhan, mayroong Biblia na matagal na nandoon. Ay ang ginawa niya, binabasa-basa niya yung Biblia, from Genesis to Revelation, biglang tumulo yung mga luha sa kanyang mga mata. Napaiyak siya, mga minamahal. Pero parang naging ano na niya, mga minamahal, yung pagbasa ng Biblia. Lagi na siya nagbabasa araw-araw. Kahit siya hindi na niya maintindihan yung kanyang sarili, bakit lagi na lang siya nagbasa ng Biblia? Dumating ang punto, mga minamahal, na nag-decide siya na magbihis at aalis. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Kaya nung nagpunta siya ng Quiapo, pero wala naman siyang balak magsamba. At nasalubong na yung kanyang pinsan. Sabi niya sa kanyang pinsan, saan yung kapatid mo na isa? Sabi ng pinsan niya, nandoon sa bahay, natutulog. Bakit ang aga-aga na natutulog pa? Kasi galing daw yun siya sa overnight nila eh. Nag-overnight daw yun, tapos, ngayon, tulog. Sabi niya sa isip niya, mayroon palang simba na overnight. Sabi niya, puntahan natin. Kapatid mo, bisitain ko. Binisita, mga minamahal. Yung pala yung kapatid ng pinsan niya, member ng Jesus Miracle Crusade. Kaya nagising, mga minamahal. Pagdating nila, sabi niya, bakit ka tulog? Aga-aga na, sabi niya, galing kami ng overnight prayer. Kasi yun ang pananampalataya namin. Magsamba kami, magdamag, nagpupuri sa mahal na Panginoon dahil wala kaming may ganti sa Diyos. Mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos, nagpapagaling ng karamdaman, naglulutas sa problema, nagbabago ng buhay ng tao. Sabi ka, ganun ba? Mayroon palang ganun? Oo, mayroon. Kung gusto mo, sumama ka. Lagtaka din siya, mga minamahal. Hindi naman siya umaayaw. Sabi niya, sama ako kayo ngayon. Kailan ba yung simba ninyo? Sama ako. Parang naging interesado siya. Nung sumama na siya, mga minamahal, hallelujah. Doon na, kapatid, praise God. Grabe, sabi niya, hindi niya mapigilan yung mga luha sa kanyang mga mata. First time niya dumalo sa gawain ito, umiyak siya ng umiyak, mga minamahal. Hallelujah. At nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Shout, praise the Lord. Kaya nung nag-duty na sa kanyang trabaho, sabi na kanyang makasama, kain muna tayo, tapos pagkatapos natin kumain, mag-inuman tayo, kasi marami tayong pira marami tayong nabinta ngayon, no? Kasi yung trabaho niya pag-strap ba. So,
Mag-inom tayo. Kaya paglabas ng, sabi niya mga minamahal, yung beer na grabe ang lamig. Bigla niya hinawakan kasi uhaw na siya. Gusto niya inumin, mga minamahal. Pero nagtaka siya, parang pumasok yung lamig dito sa kanyang kamay hanggang sa kanyang buong katawan at nawala yung kanyang gana sa pag-inom. Sabi niya, ayaw ko na ituloy ito. Sa inyo na lang yan. Yan, wala na ako ng gana, wala na akong gana minom. Parang naramdaman ko talagang binago na ako ng Diyos. Kaya, aalis na ako. Kayo na lang dyan. Kaya mga miyan, mula noon, kaya nagmainit na po siya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, nandyan po siya sa Argao, Cebu. Mainit na naglingkod. Adult Square po siya, mga minamahal. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord! Lahat tayo, mga minamahal, ay nagtamasa ng mga biyaya at pagpapala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Wala tayong may ganti sa Diyos. Patuloy lamang natin siyang paglingkuran. Dahil kahit saan ka magtungo, mga minamahal, hallelujah, hindi ka bababayaan ng mahal Panginoon. Pangako po yan ng ating dakilang Diyos. Habang nandito tayo sa Church of the Living God, Diyos sa buhay, mga minamahal, ang pinaglilingkuran natin. Wala kang katakutan. Ang katakutan mo, ang mawalay ka sa piling ng Diyos. Pag nandito ka, wala kang katakutan. Hallelujah, dahil ang Diyos sa atin, tagapagligtas, Diyos sa buhay, makapangyarihang Diyos. Amen. Shout, praise the Lord. Sa oras ito, mga minamahal, wala tayo sa sapat na oras. Praise God, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Holy Supper po natin ngayon. Habang tayo ay umaawit, isintro po natin ating puso't isipan sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ating awitin ang sukdulang biyaya. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hindi karapat-dapat magkukulang bas at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan ang suluyan ka na. Habang tayo mawit, mga minamahal, sa lahat mo magsisi tayo sa ating mga nagawang mga pagkakamali sa harapan natin, mga nandito tayo para alalahanin ang ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Natin kayang tumbasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Yes, we worship you, God. Hallelujah. Lahat tayo nagtamasa. Nandito pa tayo sa lupa, mga minamahal. Pero ilang beses tayo niligtas ng ating mahal na Panginoon. Minsan, mga minamahal, napabayaan natin yung ating paglilingkod. Subalit ang Diyos, hindi tayo pinabayaan. At tuloy tayong kinabagan. At tuloy tayong iniibig ng ating mahal na Panginoon. Ganoon na lamang ang kanyang pagligtas sa bawat isa sa atin. Napakapalad natin. Nandito tayo sa buong katotohanan. Karapat-dapat ang kukulan ng kapal, ang wakas mo masinta. Habang walang kakayanan, masulian ka na mabuti sa lahat mo ginawa.
aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya tumasa. Yakap mo ako sa akin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Inibig mo ako nang di kaya lumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di Huwag natin pagmatigasin yung ating mga puso. Bigayin natin sa pagsisisi. Bigyan tayo ng abag sa ating mga puso. Bigyan tayo ng abag sa Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Glory to God. Kahit minsan hindi ka mariyan, salamat sa sundo ng biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig, mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasama. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Yes, hallelujah. Palakpakan nato ang Diyos. Glory naman. Praise God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Yan namin naman. Praise God. Bago tayo mag-take, tayo po'y magsisi sa ating mga kasalanan, mga pagkukulang. Hallelujah. Hallelujah. Ginawa to isang busy sa isang buwan, mga minamahal. Ang pangako ng Diyos, praise God, hallelujah. Sa mga oras na ito tayo kanyang lilinisin. I-renew na yung ating mga puso. Kaya sa mga oras na ito tayong lahat ay magsisi, mga minamahal. Taos pusong pagsisisi. Hallelujah. Nagilang Diyos sa mabanal sa pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tapos may beloved Pastor Wilson Almeida. Matawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Mga bagay na hindi mo kinalugdan. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Kahabagan mo kami sa mga oras na ito. Narito kami, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, upang alalahanin yung mga ginagawa mo doon sa krus sa Kalbaryo. Dahil sa mamamagitan ng iyong sakripisyo, kami nagkaroon ng kagalingan na aming makaramdaman, nagkaroon ng kalutasan ng aming problema, nagbabago aming mga buhay, nagkaroon ng kaligtasan ng aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong mga ginawa, mahal na Panginoon, O Diyos, para sa amin, yung sakripisyo na ginawa para sa amin. Kaya sa pagtik ng tinapay na simbolo ng iyong katawan, at mahal na Panginoon, ang grapes sa simbolo ng iyong dugo, gawin mo kaming karapat-dapat, mahal na Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hawakan po natin ang tinapay. Sabi ng unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23-24, Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, iniibig ko naman sa inyo. Nang Panginoong Isus ng gabing siya ay pinagkalulo at dumampot ng tinapay.
At nang siya makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Hallelujah. Hawakan natin ang grape, simbolo sa kanyang dugo. E gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsiinom na pag-alala sa akin. Hallelujah. 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 Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Bayan kawan, kapatawaran sa'yo. Ay nagdagan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Bayan kawan, kapatawaran sa'yo. Ay nagdagan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di mo karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang kawan, kapatawaran sa'yo. Ay nagdagan ko, o aking Jesus. Ay nagdagan ko, o aking Jesus. Ay nagdagan ko, o aking Jesus. Busog na palakpak. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord. Shout, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Praise God, manalangin po tayo sa ating mga pangailangan. Nagilang Diyos, sumamanal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Maraming salamat o Diyos sa nagilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, sa kapatawaran naming nangkin, mahal na Panginoon. Salamat sa nagilang pag-ibig. Salamat, mahal na Panginoon, mga pinabayaan. Ay habang kami nabubuhay, mahal na Panginoon, patuloy mo kami panghawakan. Gabayan, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod, na kami po'y makapagpatuloy hanggang sa iyong pagbabalik. Panatnan mo kami, naming ginagampanan, naming makanya-kanyang tungkulin, o Diyos, hallelujah. At patuloy mo kaming pagpalain at iligtas sa lahat ng gawa ng gaway. Ito'y aming samot dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. May problema, itaas pa natin dalawang kamay, may makaramdaman, palayasin natin sa pangalan ni Jesus. The first beloved Pastor Will Israel Almeida, kami nagkakaisa, mahal po sa pamagitan ng banal na pangalan ni Jesus, aming sinasaway, lahat ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, greater enemy, high blood, bosipon, trangkaso, cast out, in Jesus' name, be healed right now, by began, problem be solved. Amen and amen. Praise the Lord. Ating beloved visitors, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Taas niyo ang inyong dalawang kamay, pagsuko sa ating dakilang Diyos. Isurrender ang lahat sa mahal na Panginoon. Ipikit ang mga mata at taos pusong panalangin. Sabihin mo, dakilang Diyos, Amang banal, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas na aking buhay. Mahal na Panginoong Isus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Iligtas mo pa ako, mahal na Panginoon, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus,
na aking tinanggap. Amen. O dakilang Diyos ang banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo, ito mga tumanggap, patawarin mo sila, iligtas mo po sa ng kanyang mga mahal sa buhay, sa pangalan sa ng buhay. Bless them, O God, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. So ngayon mga minamahal, tayo po tumalon 3 beses, sigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Sige po. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Shout, praise the Lord! I love you, there's Jesus! God, salamat sa ating mahal na Panginoon at makabalik na po tayo sa ating mga puan. At bago po tayo dadako sa ating announcement, kukuha po tayo ng ating special love offering. Ito po ay karagdagang improvement sa ating church. At ibigay po ng pagkataon sa Beloved Brother Roland Borla. Siya po ay mag-lead sa ating prayer. Praise the Lord. Lord, gabi siya po sa ating mga pilitsero. Tayo po yung manalangin sa tindigin ng Diyos. Ang mabanal Diyos, targila Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa yung pangalan ng malibang Isus, narito po yung mga pinagpalang kamay na magkakaloob ng kanilang love at special offering. Malibang Isus, pagpalain mo bawat kamay na magkakaloob at sa makapatira namin na isbigay, ngunit nasa kaulan, bigyan mo ng trabaho at pagkitaan upang sila naman yung pagkatipon sila may pagkaloob sa yung panalagawain. Itong amon samot talangin sa pangalan ni Isus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless. Namin naman, yan pa para sa improvement sa ating church. So, alam naman natin, marami tayong mga pangailangan. Praise God, kailangan pa natin ipa-improve yung ating chapel. Praise God, at marami pang pangailangan. Kaya tayo yung gagamitin ng ating mahal na Panginoon. So, nakikita naman tayo natin kahit tayo, saan tayo magtingin, no? Marami pang pangailangan yung ating church. And sa ating mga announcement, may meeting po tayo, mga beloved choir, youth choir, finance choir, adults choir, right after gawain. So, pagkatapos ng gawain, paiwan yung mga choir, youth, finance, and adults choir, mayroon pong meeting. At mga minamahal, ang gagawain po natin, wag po nating kaligtaan na dumalo. Yan po advice natin mga pastor, every gawain kaya na kailangan na makadalo po tayo. Wednesday, Friday at saka Sunday. Wednesday 4 to 8 p.m., Friday overnight 10 to 3 a.m., and then Sunday 10 to 3 p.m. Ngayon, lampas tayong kaunti mga minamahal dahil supper po natin. Sa mga nais magayuno, open po yung ating pastoral house. 3 days pataas po yung in-accept sa mga nais mag-fasting or mag-ayuno. Patuloy po tayong magsipanalaginan. I-pray nyo kami. Kami din nagpre-pray sa inyo sa araw-araw. Yun po ang pinakamahalaga as a Christian o mga tunay na Kristiyano. Mga minamahal at after closing prayer, mayroon po tayong lihans, mayroong counseling sa mga gusto mag-counsel. So wala tayong mga ibang announcement. Hinihiling ko po ang lahat na tayo po sama-samang tumayo. Dadako na po tayo sa ating closing prayer. Ating beloved Brother Ronel Bakabak, siya may mag-lead sa atong ang closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo lahat minimay manalangin. Upang mapagpala naming amang banal sa langit sa iparindakila at makapangpangalan ang pinakamamahal na Pang-Isus na sa unang dalangin pa rin siyang kagalang-galang Malapastol Luis Almeida. Mula Panginoon sa oras, mula Panginoon ang pinapaabot sa iyo ang aming taos pusong pasalamat. Natatapos po ang balang gawain, mula Panginoon. Salamat na ninatagumpay, mula Panginoon sa batyog to balang gawain mula sa MC Joy Pusong Sulimsong sa mga patutuo sa pabibigay, maging sa banal salita ang pakinggan, bigay kalaman, karunungan, bigay kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mula Panginoon. Maraming salamat maging sa iyo banal na matamis na presensya sa bat na panambahan. May isgari, pinaro mo sa amin, dakilang pag-ibig, pagmamahal mo sa amin, damang-dama namin, yung pag-ibig, pagmamahal mo sa amin, salamat, mala Panginoon, praise God, at maging sa orso, mala Panginoon, samantala pa rin namin paghiwalay, mala Panginoon, pagpalahin mo sa amin, iparating mo kami, ng walahati, mala Panginoon, makarating ng walahati sa aming tahanan, at ligtas, mala Panginoon, at muli mo kaming ipunin sa sunod na bahagi pa rin ng panamahan, upang sambahin ka namin sa Espiritu sa katotohanan, kaya ito pong samot dalangin sa makapangyarang pangalan mo, ang pinakamahal na Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless. So, pinito po tayo magkamayan. We love you so much. But others, Jesus love us more.
Amen and God bless. So ingat mga beloved brethren.